Hey guys! Welcome back to another episode of Jobbers Hobby Hour. And for today's episode, bali share ko na sa inyo yung naging update dun sa pinag-eksperimentuhan nating balloon molly grooming. So, i-update ko na kayo kung ano na yung size nila, kung naging successful ba yung resulta, kung maganda ba yung naging resulta ng mga balloon mollies natin, kung maganda ba yung kinalabasan. So, kung gusto mo makita, just keep on watching. So, eto na guys yung 75 gallon na kung saan nag-groom tayo ng balloon mollies na black lyre-tail nung mga nakaraang buwan. Tapos yan, ganun pa rin yung setup niya, yung dating goldfish tank ko, ginamit ko lang sa balloon molly grooming. Tapos nilipat ko na rin dyan yung 5 angelfish natin na mga malalaki, mga breeder angelfish natin. Ayan. Nilipat ko dyan pati si Lucifer, yung kasama sa vlogs natin na pinag-breed natin. Tapos ito yung mga balloon mollies, ayan. Tapos yung setup natin, ayan, pump lang, tapos heater. Yan lang. Tapos naka green carpet algae tayo. Ayan. So ngayon kukuha tayo dito ng mga samples kung ano na yung naging itsura, sizes, tsaka yung traits ng mga balloon natin. Male and female, papakita ko sa inyo mamaya kung gaano kalaki yung in-improve nila. So yun, bali 1 month na rin simula nung nilagay natin dito yung mga balloon mollies natin at ginroom natin. So yung 1 buwan mahigit na yon, nagpakain tayo ng mga quality pellets, mga live foods, tapos nag-maintain tayo ng tubig niya ng every 3 days ang water change, siphon sa bottom ng tank, tapos magandang filtration na parang yung dating filtration ko rin ng goldfish yung ginamit ko. Tapos ayan, sa tingin ko kasi napansin ko na sobrang aggressive na kasi ng mga males natin, na to the point na may isa kasing namatay na female kaka-chase ng mga males natin. Sobrang aggressive na nila, gusto na nila talaga mag-breed, na i-stress out na yung mga female natin. So sa tingin ko oras na para stop ko na muna yung grooming, tapos paghiwalayin ko na muna siguro yung male and female kasi sobrang nai-stress yung mga female eh. Tapos kahit kasi minsan na kahit mas marami kasi yung female natin dito sa tank, minsan may nangyayari na isang particular na female, yun yung minimate ng lahat ng mga males natin, yun yung pilit na hinahabol ng lahat ng mga males natin. Kaya merong mga nai-stress, nagtatago dun sa gilid ng filter tsaka ng heater na females natin. Kung ano yung mapagdiskitahan ng mga males natin, yun yung talagang hinahabol nila ng matagal na matagal. So sa tingin ko, okay naman na yung pag-groom ko, okay na sa akin yung size nila, tapos yung itsura. So paghihiwalayin ko na para mabawasan yung stress ng mga female natin na balloon molly. And syempre kaya ititigil na natin to kasi baka mamaya mag-drop na yung mga female, kasi meron dito mga female na parang medyo boxy na yung shape ng tiyan nila sa sobrang laki na parang malapit na mag-drop. So hindi tayo sure kung buntis ba talaga sila or talagang mataba lang. Pero para mas safe yung mga fry, iaalis ko na rito sa 75 gallon yun sa tingin kong mga breeders na malalaki na talaga yun tiyan. Huli na tayo guys ng sample natin ng balloon molly natin na nag-groom. So yan, dito ko sa left lalagay ko yung male uli, tapos dito naman yung female para makita nyo yung difference. So ayan guys, eto na ngayon yung samples natin ng mga balloon mollies. Dito sa kaliwa, nandito yung mga males natin. Tapos dito naman sa kanan, nandito yung mga female balloon mollies natin. So unahin ko nang ipakita sa inyo yung size nila. So meron tayong 5 peso coin dito. Wala kasi kung 20 peso. Mas malaki yata ng konti yung 20 peso coin. Pero sa 5 peso na lang natin siya susukatin. So yung males, ayan. Ito yung mga males natin. Sa size nila, yung difference nila sa size, same lang yung duration nila ng grooming. So, mas malaki yung kinalakihan ng mga female
dahil siguro talagang nasa build ng katawan ng mga balloon mollies na mas malaki ang female compare sa male na medyo slim and elongated. Tapos plus pa doon, yung mga males kasi natin parang mas nag-focus sila na makipag-mate, makipag-breed or sundutin na sundutin yung mga babae natin kumpara sa kumain. Kasi minsan habang nagpapakain ako ng mga balloon mollies, yung mga female kumakain habang yung mga male busy na humahabol sa bandang anal ng mga female. Tapos ayan, tingnan natin sa top view. Hamak na mas bilog na bilog yung mga females natin kesa rito sa mga males natin na medyo payat tingnan kapag sa top view. Ngayon, sa finnage naman tayo. Pagdating sa finnage, ayan, makikita nyo halos lahat ng males ko medyo mataas yung dorsal. Parang sail fin ba tawag doon? Basta yung malapad yung dorsal. Kaya lang mga naka-close kasi eh. Pero kapag nakikipag-mate sila, pineflex nila yan. Parang nagpe-flare sila, pinapakita nila yung dorsal. Talagang sobrang tataas niya, natahaba. Tapos may mga lyre tail. Meron din naman flat yung buntot. Tapos lahat sila mas maliit dito sa mga female natin. Samantalang dito naman sa female, meron tayo mga female na straight din yung putol ng buntot, tapos meron din yung mga lyre tail. Ayan. Tapos yung colors nila, yung male merong linings na yellow sa dorsals. Ayan. Tapos yung female naman, full black lang na medyo faded white yung bandang belly nila. Kaya i-stop ko na muna siguro yung grooming, paghihiwalayin ko tong dalawa na to, or lalagay ko na sila sa reta para mag-start na sila mag-breeding kasi sa tingin ko parang yung iba dito baka buntis na kasi sobrang laki na ng tiyan. Yan yung mga medyo boxy na yung hugis ng tiyan nila. Ayan, yung iba na yan. Tapos medyo napakadalang na rin maggagalaw. So, pakita ko na sa inyo yung size nila compare dito sa 5 pesos. Isang kamay lang kasi hawak, magagamit ko at hawak ko sa camera yung isa natin. So, pakita ko na lang sa inyo ng ganyan. Ito yung mga males natin. Kuha muna tayo ng isa. Ayan, kumuha tayo ng lyre tail na male. Nipit yata yung buntot. Oops, ayan. Yan yung haba niya. Hindi siya kasing bilog ng 5 pesos, pero yan yung size niya. Tapos yung dorsal niya, tsaka yung fins niya, ay mahaba talaga. Tapos kuha tayo ng ibang sample ng male, yung straight yung buntot. Oop, yeah. Ayan. So ayan, medyo maliliit lang yung males natin, yung kinalabasan na males natin. Talagang mas maliit sila sa 5 pesos. Sa female naman tayo, kuha tayo ng medyo malaki. Meron pala akong female dito na nakuha na medyo mahaba yung peduncle. Meron naman na sobrang hiksi ng peduncle na short body talaga, na parang balloon talaga. Dito muna tayo sa straight na cut yung buntot, sa square. Ayan. Ito yung sinasabi ko na medyo mahaba yung peduncle niya, pero malobo din siya, tsaka malaki. Ayan yung balloon molly na yon. Ayan. Ayan, almost same size siya ng 5 pesos, tapos mahaba yung peduncle niya. Ito yung peduncle yung nasa katawan na to. Ayan, tumalon. Kuha naman tayo ng medyo short body. Ito nga ba yun? Ayan, ito nga yung short body. Ayan, kung makikita niyo yung peduncle niya, halos kaduktong na agad ng buntot. Ayan, mas malaki siya sa 5 pesos. Kayo nang humusga. Yan yung ano natin. Tapos, bali ang age nitong mga balloon molly natin is mag-performance na siguro to. Kasi 3 months na sila eh. Kasi 2.5 sila nung ginroom ko. Oo, mag-performance na sila. 2.5 months sila nung ginroom ko. Tapos, 1 month ko silang ginroom and 5 days. So, kaya yan. Ganyan na yung size nila within mag-performance na balloon molly. So, ayun, yun yung naging resulta ng ating mga balloon molly after natin i-groom ng 1 month lang na 1 month and 1 week siguro. Ayan. After natin i-groom, yan ang nag-iitsura nila. Yung male, gumanda lang yung finnage, hindi ganong nag-growth sa size. Humaba yung mga pagka-lyre tail nila, tumaas yung mga dorsal. Tapos nag-sexual mature na lang sila. Yung female natin ang malaki na in-improve kasi sobrang bumilog sila, naging boxy na rin yung hugis ng tiyan. Yung mga fins nila maganda rin. Meron tayo ditong mahabang peduncle, tapos meron din mahiksing peduncle, tsaka yung sakto lang. Pero kung titingnan sila overall, mukha pa rin talaga silang goods na balloon molly kasi bilog na bilog talaga sila sa side view man or dito sa top view. So ayan guys, ibabalik na natin sila sa tank nila. Soon ililipat ko na sila sa rep tab para sa breeding. Sa next vlog naman natin, i-share ko naman sa inyo kung ano yung mga pinakain ko sa kanilang live foods at good quality na pellets, tsaka kung ilang beses ko sila pinapakain, kung bakit nila na-reach yung ganitong size.
So, yun lang guys yung naging resulta ng ating pag-groom sa Balloon Molly. So, 1 month and 1 week ko sila halos ginroom. Tapos, gaya ng dati, pipili lang ako ng ilang breeders na gagamitin ko para sa future breeding project ko. Tapos, yung the rest, ibebenta ko sa market para meron tayong pang-maintain dito sa hobby natin. So, yun lang. Huwag nyo kakalimutan mag-subscribe, like and share this video, and click the bell button para sa mga susunod pang episodes.